Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Naku, grabe mga kabibig, nawindang na naman ako sa bagong pasabog ni Maharlika. Oo, bagong dokumento, pangatlong dokumento ang pinost ni Madam Maharlika sa araw na ito. O ano to, gawa-gawa na naman ni Maharlika? AI generated na naman. O di kaya pinagawa niya sa recto? At talaga, may inutusan si Maharlika para gumawa ng ganitong mga dokumento. This is the third documents na kung saan ay nilantaran talaga na pinost ni Maharlika, mga kabibig. Sabi pa ni Maharlika, breaking news, bagong AI. Kasi sabi ng PDEA, mag-ingat daw tayo. Kasi sa panahon ngayon, lahat ng pwedeng gawin ng mga kontra kay Pangulong Bongbong Marcos ay pwedeng AI generated. Pati documents at mga videos, sabi ng PDEA. Ang sabi? Pero depende talaga sa inyo kung maniniwala kayo or hindi. Shout out pala sa mga viewers ko dyan sa Zamboanga. Si ano ba ito? Oy, may nag-message sa akin kanina sa aking Facebook page. Louis Viel. Vies, tama ba ang pag-pronounce ko sa inyo? Dudong. From Zamboanga City. Marami pala ako manonood sa Zamboanga, no? Kumusta kayo dyan? Oy. Ay, let's go back to our topic. Ikaw talaga kabibig. Ang kabibig mo talaga. Ay, eto na nga. Oo. Grabe. Panibagong dokumento na may naka-witness. Oh my G! May witness na sumisinghot si Marcos Jr. ng puting pulveron. Oh my! This is really a big issue na naman. May witness ha! So itong dokumento na pinost ni Madam Maharlika ay dokumento na kung saan isinasalaysay doon ng witness. Nakitang-kita sa kanyang dalawang mata na sumisinghot si Marcos Jr. daw ng puting pulveron. Oh my God, I cannot take it anymore. A lot of controversies at mga pasabog ni Maharlika. Nako. Sasagot na naman ang mga ibang netizen na, ay naku kabibig, huwag kang maniwala dyan. Maniwala kay Maharlika. Meaning kung pag maniwala kay Maharlika, niwala kang walang Panginoon. Grabe naman kayo, manghusga kay Maharlika. In fairness, si Maharlika consistent. Grabe ka consistent si Maharlika sa mga sinasabi niya. Oy, ito pa. March 10, 2012, nang pinirmahan ang request para sa pag-aresto sana. Pag-aresto sana ha. So hindi natuloy ang pag-aresto kasi may sana kay Marcos Coting Jr. Ngunit ayon sa puting ahas, powerful talaga itong puting ahas na ito. I want to meet the puting ahas. Manunuklaw kaya ang puting ahas? Hay nako kabibig, nanuklaw na yan. Kasi yung puting ahas na yan ang nagbibigay ng mga impormasyon. Balido, konkrito, at talagang consistent na mga impormasyon galing sa puting ahas. I want to be a friend of puting ahas. Ito pa. Ngunit ayon sa puting ahas ay nakipagsabwatan si Liza Nasmugs kay Ochoa. Kaya hindi natuloy ang pag-aresto kay Vangag President. Ano? Uso na pala ang mekos-mekos noon? Niluluto na pala noon yung mga mekos-mekos, yung mga ingredients para sa puting polvoron. Hindi dapat makalabas ang puting pulveron. Why? Kasi makakasira sa imahe. Because we are projecting na ang bait ng kanyang mukha, maamo ang kanyang mukha at Inglesero. At yung mga ginagamit na words, ay nosebleed tayo, pero nako, grabe talaga yung pasabog ni Maharlika. I cannot take it anymore. Sabi ng mga ilang netizen. Ito pa ha. Ay, ito pala mga kabibig. Ay, confidential.
Even though na photocopy to, so makikita mo talaga yung fastener ba? Yung fastener sa photocopy, makita mo talaga na ukay talaga to. March 10, 2012, so matagal na, ilang taon na ba? Matagal na kabibig, mga 12 years? 12 years na ito. Diba? 12 years na nakatago sa baul. Hinukay talaga ni Maharlika. Ito, For Director, ano ba ito? Investigation Division, reported nefarious activities of, may mga kinavera na pangalan si Maharlika, and Bongbong Marcos at Bonget. Date March 10, 2012. Number 1. This has reference to the reported nefarious activities of Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos at Bonget with unknown address. So it means ang nagmamay-ari ng Unit 46C ay yung kasama ni Bongbong Marcos. Sino ba yung kasama ni Bongbong? No comment ako dyan. Kasi kinavera ni Maharlika Sana hindi kinavera ni Maharlika para matanong natin yung kasama ni Bongbong Marcos kung talagang kasama sila na suminghot ng white polvoron. Ito pa, pangalawa. A confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequently seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium unit. So, hindi lang pala itong showbiz personality and political personalities, meron pang mga unidentified male and female companions. So, 4. Madami pala silang nagsingot-singot ng inhaling white powdery substance. Dapat social ba? Kasi social sila Inhaling white powdery substance known as illegal drugs. Nako. Recommend approval of the attached pre-operation report and authority to operate to conduct testing? Casing? Hindi maklaro kasi parang na-erase. And surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Request approval of para 3. Investigation agent. So it means meron na talagang nakadiskita. Meron talagang witnesses. Tama. Kasi pag walang mga witnesses, pag walang mga investigation agent, di ba, natural ang mga police, may mga ahente yan. Yung mga asset ba? Mga asset ng mga police, natural. For example, asset, kumusta? Ano na balitaan mo dyan? Kasi yung building na yan, marami daw inhaling white powdery substance. So natural, magpapadala ng asset ang mga pulis. Diba? Ay, alam na natin yan. Napanood na natin yan sa mga movies, pati sa Batang Quiapo. Di ba mga asset na mga pulis? So, possibly, itong asset na to ay meron na siyang mga impormasyon na may mga taong inhaling white powdery substance. So, natural, nag-imbestiga pa yung asset. After that, na-report niya sa agent. Doon, nakumpirma. 4 pala. Itong showbiz personality, itong political personalities, may isang babae at may isang lalaki. 4 silang sumisinghot ng white powdery substance.
Wow! Ito yung pangatlong dokumentong ipinost ni Maharlika. In fairness consistent yung posting ni Maharlika. Kaya kabibig, hinahamon ni Maharlika si Pangulong Bongbong Marcos. Magpa-drug test ka. Naku. What do you think, mga kabibig? Mag-yes ba si Pangulong Bongbong Marcos? Kasi sabi ng ilang tao, dapat talaga kasuhan si Maharlika para mapauwi sa Pilipinas, sagutin niya ang mga akusasyon ito. Dapat si Pangulong Bongbong Marcos or si First Lady Lisa Marcos ang magkakaso kay Maharlika kasi nakaka-degrade ito sa pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. What if malaman ito ng ibang mga business owners, yung ibang mga politician from other countries, yung mga ibang politician na nagbibigay ng pledges? This will really affect our economy, sabi ng ilang mga netizen. Ay, ewan ko kung ano maging aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nito kasi pangatlong dokumento na ito, kabibig. Pero kung ako nito, a-aksyon na talaga ako. Ipapahanap ko talaga si Maharlika o di kaya kakasuhan ko si Maharlika. O di kaya ikontak ko yung FBI para huliin si Maharlika or papauwiin si Maharlika o yung embassy, US Embassy, para papauwiin si Maharlika at sagutin niya itong mga pinost niya, which is degrading kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba sabi, go! Maganda yan para malaman talaga natin kung ano ang katotohanan. Kung sino ang nagsinungaling. Si Maharlika or sila. Pero kabibig, parang takot din silang magkaso kay Maharlika kasi mauugkat di umano ang nakaraan. Maipapatawag ang di umano'y kasama ni Pangulong Bongbong Marcos kung totoo man ito. Nako, damay-damay na ito, 'di ba? Kasi kung totoo itong mga dokumento ni Maharlika, natural ipapatawag talaga itong showbiz personalities. Malaking issue to. Hindi lang sa political world, pati sa showbiz world. Kung ano yung past, uugkatin at uugkatin talaga. Ako, delikado. Malaking gulo ito. Sabi ng isang netizen, ginawa niya ng trinay niya i-check kung AI ba ito or hindi. Pero alam nyo ba kung ano ang na-found out niya? Likely, human ang gumawa ng dokumentong ito. Hala, my God. Ito sabi ng isang netizen, a more damaging proof could be a video clip showing the real act of sniffing the pulveron, or any short covert film by the intelligence team will suffice. But without a video, the pre-op docs with aborted operation will not stand as solid evidence. So sabi ng isang netizen na kailangan talaga video. Pero ang problema, sabihin na naman ng PDEA, AI generated, diba? Or gawa-gawa lang, o diba? Fake video, para masiraan ang Pangulo. Yun din ang pwedeng maging mangyari, diba? So sana, sabi ng iba, ang the only thing talaga para masagot lahat ng mga akusasyong ito, ipapatawag si Maharlika. Naku po. Just a quick question. Kung legit to, as you say, bakit hindi nag-follow up ang Duterte administration? Believe pa naman ako sana kay Duterte. I hope you find answer to my question para naman ma-enlighten ang ibang tao. Di ba ang chika, lumuhod si Amy Marcos kay Duterte? Para hindi tawag dito, either matukhang ang kapatid niya. Yun ang chika ko. Narinig ba na mga tao dito nagtatanong kung bakit hindi napatukhang lumuhod daw yung kapatid. Yung si Ateng, lumuhod daw para hindi maipasali ang kanyang kapatid. Nako, grabe.
So, yun lang mga kabibigang aking latest libak-libak for today. As in, nawindang na ang mga netizen na may bago na namang dokumento. Pinalabas si Maharlika. Iba talaga itong si Maharlika. Ang daming mga dokumento. Nako. Take note ha. Consistent si Maharlika. Walang lampas-lampas pa talaga sa kanyang isyong binitawan. Mga pasabog na isyo. Perfect, consistent. Pero, malaking question pa rin kung totoo ba ito. Nako kabibig, kailangang ipatawag si Maharlika para sagutin niya lahat. Kasuhan si Maharlika. Pwede, naghihintay si Maharlika nga eh. Naipatawag siya. Pero, ang gusto niya, PBBM, mag-drug test ka muna. So yan lang mga kabibig ang ating latest lebag-lebag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano ang iyong reaction sa pangatlong dokumentong pinost ni Maharlika? Is this really, is it na ang pagbagsak ni Pangulong Bongbong Marcos? Comment down below. Bye everyone. See you next time.